Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Naku po, binanata ni VP Sara si Claire Castro. Nakarma. Karma agad ito ni Claire Castro. At alam mo ba kung ano ang sabi ni VP Sara? Si Claire Castro ay isang kahihiyan na sa ating bansa. Agoy! Ang sakit, anak day. Uy, sobrang supalpal ba? Left, right. Grabe talaga. Kung sa kuan pa na ba, kung sa Mobile Legend pa na ano, double, alam yun na. Di ba mga kabibig? Si BP Sara, kaisa lang niya magsalita, pero sapul na sapul. Sakit na sakit. Isa kang kahihiyan sa ating bansa. Agoy! Parang may sakit na kinatatakutan. Parang ano ba, ang sakit naman. Uy, BP Sara, bakit mo ginaganyan si Claire Castro? Uy, wag kang ganyan. BP Sara, alam mo, mas powerful si Claire Castro sa'yo. Wow! Yan ang sabi na isang netizen na mas powerful daw si Claire Castro kay VP Sara. Nabasa ko lang sa comment section. Mas marami nang nagawa si Claire Castro kumpara kay VP Sara. Ano bang nagawa ni Claire Castro? Puro ngawa? Puro pa press con? Puro pa sagot na pabalang? Puro sagot na ewan natin out of this world discoveries na mga answer? Oy, kayo ha, tingnan nyo ang Facebook ng Office of the Vice President. Ikumpara nyo ang gawa ni VP Sara kumpara kay Claire Castro. Bakit? Nung panahon ng bagyo o panahon ng baha, makikita niyo ba si Claire Castro na mamimigay ng libreng pagkain, ng sopas, always on the ground ba? At huwag niyo sabihin mas madaming nagawa si Claire Castro. Oo, madami siyang nagawa ngawa. Hindi gawa, kundi puro ngawa. Kaya ngayon, isa kang kahihiyan sa ating bansa. Yan ang sabi ni VP Sara. Ay, sakita na. Uy, maraga sakit akong tiyan, anak kay Castro. Marami ang tumawa, marami ang nag-agree sa statement ni VP Sara. Sige, i-share ko sa inyo ha kung ano ang statement ni VP Sara. Ito kabibig, ito. Wait muna. Ito, oh. Ako, VP Sara, ikaw talaga. Baka bukas may high blood na naman. Baka si Claire Castro hindi makatulog sa pag-isip-isip kung ano ang kanyang i-counter reaction sa statement mo. Ito, nagdadala ng kahihiyan. VP Sara binatikos si Claire Castro. Mariing binatikos ni Vice President Sara Duterte si Palace Press Officer Claire Castro na ayon sa kanya ay nagdudulot ng kahihiyan sa bansa dahil sa mga pahayag nito laban sa kanya. Sa isang panayam, sinabi ng Vice Presidente na hindi na umano dapat pinakikinggan at pinapansin si Castro dahil sa mga patuloy nitong komento na anya'y nakakasira sa imahe ng pamahalaan. Uy, agree ba kayo sa statement ni Bibi Sara na itong si Claire Castro nakakasira sa imahe ni BBM, nakakasira sa imahe ng gobyerno, at sabi pa ng iba, ang one of the reasons kung bakit bumaba ang trust rating, performance rating ni BBM dahil kay Claire Castro. Uy, wag niyo naman pong ganyanin si Claire Castro. Uy, masasaktan si Claire Castro. Mas lalong siyang masasaktan kung sabihin si Bibi Sara na nagdala yan ng kahiyan sa ating bansa. O, di ba? Matatanda ang iniugnay ni Castro ang sitwasyon sa controversial na pahayag na just tell it to the Marines. Pinabuloonan naman ito ni VP Sara at sinabi niyang maling interpretasyon ang ibinigay ng Palace Press Officer sa kanyang mga pahayag. Ayon pa sa Vice Presidente, si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bansa. Dapat hindi na siya pinakikinggan at pinapansin. Kapag ganon yung nagsasalita at ganong yung sinasabi na nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Agoroy! Di ba, oh? Could it be the other way around? Sabi na, ang pagsasabi ng totoo ay kahihiyan pala ng ating bansa. So, ang magmura at magpakita masamang ugal sa publiko ay hindi kahihiyan. Ano kaya ang tamang pag-uugali para masabi na hindi tayo magiging kahihiya? Sabi ni Dengar. Dinidepensahan niya ang presidente dahil kayo naninira sa gobyerno, sabi ni Vicente Platino. Yun ha, marami ding mga basher si BP Sara. Hindi na matanggap ang sinabi ni BP Sara na si Claire Castro ang nagdadala ng kahihiyan sa ating bansa.
Aguro nasakitan mo, hala, pagluom na lang mong hinilak diha. O, eto kabibig ha. Ito yun Sige, meron akong video dito kabibig, panoorin natin ha. Ang saya-saya ni VP sa ito. Ano kaya yun? sabi ng reporter, Ma'am, meron ka bang Valentine's message ni Claire Castro at na BBM? Sabi ni VP Sara, huy, ba't dyan sa libing na background? wag mo naman, na-share ko ba? Ay, hindi ko na-share. I-share ko, wait muna kabibig, i-share ko muna. Pasensya na, hindi ko na-share. Excited lang ako. O yan, again. Ito. Kita nyo na ba? Kita nyo na? Kita nyo na ha, ang video. Sige, balikan natin. Kay BBM na lang kay Claire Castro. Sila kay message Sa lubong pod ka nagkuan. Sa lubong, di ba ito yung mga pansyon, ito yung mga libingan ng mga tao. Sabi ni Bibi Sara, huy, wag dyan, wag yung background na mayroong nilibing or libingan. Tawang-tawang. Ano na lang May bangit mo kayo. Sige, go. Unsa? Kay BBM o kay Claire. Message. Sa Valentine's. I-great lang ganun. Unta magkadayon silang duha. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ni Bibi Sara? Sana magkatuluyan silang dalawa. Kay BBM at ni Claire Castro. Dayon unta mong duha. Thank you, Bibi. Sana magkatuluyan kayong dalawa, sabi ni Bibi Sara. Bugoy dyan, Bibi Sara. Grabe. Kay sino? Kay Claire Castro at kay BBM. Sana magkatuluyan silang dalawa. Pabor ba kayo, Sinabi ni Bibi Sara naman, wag kang ganyan, di ba? Siguro, baka may something silang dalawa. Ka-cute ni VP, ha? Papres ko na napudnis animal, the best ka VP, di ba? Ito pang sinabi, great message, ha? Kirig na pod si Claire, parang tropa lang nga, parang tropa lang ni VP Sara yung reporter, no? At least, very approachable si VP Sara. Parang walang kakeme-keme. Parang hindi ka maiilang na kausapin mo si VP Sara, maghingi ka ng mga komento or messages or greetings. Parang normal na tao, which is, ganun talaga ang public officer. Ganun talaga ang isang politiko na yung mga tao, yung sambayan ng Pilipino, they can approach you easily. Yung walang pag-alinlangan, yung hindi takot na i-approach ka. Bugoya dyan, VP Sara, hilarious, solid Duterte. Tingnan ka, bibig ha. Yun ang mga komento ng ating mga netizens. Sabi, sana magkatuluyan na silang dalawa. Yan ang Valentine's greetings ni VP Sara para ni Claire Castro at ni BBM. Ito ha. Ito yung news ngayon mga kabibig. Kinig tayo. May bayan pa ba sa 2028? Yan daw dapat ang unang tanong kesa tanungin kay Vice President Sara Duterte kung tatakbo siya sa 2028 presidential elections. Ngayon pa lang daw kasi ay lubog na sa baha at korupsyon ang Pilipinas. At live mula sa Davao City, aliasa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, ano ang mga bagong pahayag dyan ni VP Sara? Julius, puspusan ang paghahanda ni Vice President Sara Duterte matapos ang magkasunod na impeachment complaint na inihain sa kanya. Sinabi yan ng bise sa kanyang pagdalo sa libing ng namayapang tsuhi na si Bong Duterte ngayong araw sa Davao City. Ayon sa bise, tuloy-tuloy ang paghahanda ng kanyang kampo para tugunan ang impeachment. Nagpasaring naman ito matapos ang naging desisyon ng Kongreso na ibasura ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala raw si VP Sara na mayroong nagawang impeachable offense ang Pangulo. Narito ang kanyang pahayag. Hindi ko kasi nabasa yung impeachment complaint kay Pangulong Marcos. So hindi ko masabi kung yung mga sinasabi ko ba ngayon ay nandoon, pero ako bilang Vice President, kapag merong challenge sa fitness ko, paniwala ko, hindi ako pwede humindi. Kasi nag-oath ako Tama. At sinasabi ko doon na I will preserve and defend the Constitution. And paano mo ma-preserve and defend ang Constitution, ang saligang batas, kung wala ka sa tamang pag-iisip? Grabe yan
Wala sa tamang pag-iisip. Samantala, hindi naman pinalampas ng BC ang naging pahayag ni Palace Press Officer Yusek Ayan, Claire ito yung Castro banat. na nagpapakalat daw ng fake news ang BC. Wow. May pabirong sagot din si VP Sara sa usapin ng pagtakbo niya bilang Pangulo sa 2028. Tinanong ko si VP Sara kung ano talaga ang plano niya. Narito ang sagot sa atin ng BC. Unang-una ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas Agree. na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon, lubog na tayo, walang nangyayaring trabaho, maayos na trabaho ang gobyerno. Sinasabi ko na nga paulit-ulit na na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan. Kapag ganun yung nagsasalita at ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Hala, dapat hindi na pinakikinggan at pinapansin si Claire Castro. Deserve 2025 for President. Duterte lang malakas. Kalikas man na. Uy, tama ka, wala nang bayan sa luhin. Kawawa naman taong bayan. Manira yun ang gawa ni Sara Duterte. Kabaligtaran ang sinasabi. Ito pa. Sino ba ang nakakahiya ng mga pinagagawa? Bumalik din sa inyo yung mga pinagsasabi mo. Sabi ni Am Provinciano. Sa pool, no sugarcoat needed. Tama, may bayan pa ba kaya? Diba? Naku, sa pool si Claire Castro. Ang sakit naman nun. Sinabi na, isa kang kahihiyan sa ating bansa. Tapos sabi ni BP Sara, may bayan pa ba tayo? Lubog na tayo sa baha, lubog sa kahirapan. Ang tanong, anong nangyari sa Pilipinas? Okay pa ba ang mga Pilipino? Okay pa ba ang Pilipinas? Alam niyo, ang Pilipinas, ano siya isa sa pinakamahirap, isa sa pinakakurap na bansa sa buong mundo. Yes, mga kabibig. Diba? So, parang, grabe, BP Sara, ang galing mo. Walang kakime-keme, sagot agad. Hindi yung padrama-drama, paepal-epal. That's show. Anong masasabi mo? May bayan na ba tayo? Lubog tayo sa baha, lubog tayo sa utang, lahat. Yan si Claire Castro, ano yan isang kahiyan na sa ating bansa. May makikinig pa ba kay Claire Castro? May maniniwala pa ba kay Claire Castro? Kayo nga kabibig. Ang akong tanong sa inyo, maniniwala pa ba kay Claire Castro? Hindi kabibig, excited ako kung ano ang sagot ni Claire Castro para ni VP Sara. And I'm sure bukas yan kabibig. So maghintay-hintay tayo sa bagong press ko ni Claire Castro. Ang tanong, hindi ba takot si Claire Castro na kung matapos ang termino ni BBM, at kung papalarin si BP Sara ang maging Pangulo sa 2028, hindi kami natakot si Claire Castro sa mga sinasabi niya kay BP Sara. Yung mga, kasi iba yung nag-press con ka kasi spokesperson ka. Kasi nag-vlog ka which is outside from your work. At madami siyang binubulgar, madaming paninirang ginawa ni Claire Castro kay VP Sara sa kanyang vlog. Sabi ng mga netizen. So yun lang kabibig ang ating libag-libak for today. Grabe ang bumanat si BP Sara no, sa pool na sa pool. Target na target talaga. Target pa sa Swertres. So yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news sa ating pag-usap-usapan. At bukas, hihintayin natin kung ano ang sagot ni Claire Castro kay VP Sara. And I'm sure tataas naman ang high blood. I'm sure si Claire Castro na yun, nagre-research na si Claire Castro ngayon. Parang si Claire Castro, nag-study na si Claire Castro ngayon kung ano ang isasagot niya kay BP Sara. Or baka hindi siya makakatulog kasi dapat talaga makasagot kay BP Sara. Kailangan ko siya ipahiya. BP Sara, walang pakialam yan, day. Isang storya lang ni BP Sara, sa pool ka talaga, day. Yun lang kami, big. Bye everyone. See you next time.